May pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Pumunta po Naniningil, sinisingil na siya. presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil na yata. Ayan, Naku. mukhang naniningil. Hindi, ganito kasi yan, Senator Bong Revilla. Wala namang problema dyan sa hiling mo na panalangin na yan sa sambayan ng Pilipino. Dapat sana, noong tinanggap mo yung mga di umanong perang ibinigay sa iyo nitong si Yusek Bernardo, naisip mo rin na humiling ng panalangin sa sambayan ng Pilipino. Pambihira. Ang nagarabyado dito sa inaakusa sa iyo, Bong Revilla, hindi lamang iisang grupo o ilang mga tao. Sambayan ng Pilipino ang pinagnakawan dito. Pagkatapos mong di umanong tumanggap ng pera dito kay Bernardo, tapos hihiling ka ng panalangin sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan ho natin mga kababayan. Ibang level ho talaga itong mga mga politiko, yung kakapalan nila ng mukha, talagang ibang klase. Manahimik ka na lang, kagaya nitong si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, ang malas mo lang, hindi ka na senador ngayong mga panahon na to. Pero kung senador to, nuknukan rin ng kaangasan to. Nakita niyo ginawa kay Nebrihan nito? Nakita niyo mga kababayan? Sa tingin ko, si Nebrihan ngayon pasipul-sipul siya. Hindi niya kakilala si Bernardo eh. Ito mga kababayan, please pray for me. Aba? Please pray for me and my family. Ibang klase ka din. Ibang level ang apog mo, Brad. Matindi ka ha. Matindi to si Bong Revilla. Hindi ko binabanatan to, pero nung nakita ko ang pagiging pagiging arrogante nito nung nakaharap niya si Nebria, akala mo kung sino dinuro-duro niya, ang angas-angas, senador pa siya noon. Pero ngayon humihiling ng panalangin. Ang kapal ng mukha mo, Brad, ha? Humihiling ng panalangin si dating Senador Bong Revilla sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Isang dating senador sa mga personalidad na nadadawit ngayon sa flood control scandal. Kasama siya sa inirekomenda Independent Commission on Infrastructure ICI na kasuhan. Kinumpirma rin ng Department of Justice na isinama rin si Bong Revilla at dating kongresistang si Saldico bilang respondent sa reklamo kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Si Saldico, malalim ho yan. Ngayon, pagka ikaw nakabit ang pangalan mo dito at ikaw ay isang politiko na nangampanya nung nagdaang 2025, ang laki na ng pondo ng alyansya ng mga mambubudol eh. Di ba? Ang laki na ng pondo nyo. Anak ng toko, bakit pa kasi kailangan yung makialam dyan sa... Alam nyo naman, di ba, Bernardo, Hernandez, alam nyo na humahawak yan ng pera na galing sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa kakapalan ng mukha nyo at sa naisip nyo na hindi naman na malalaman yan na sambayan ng Pilipino. Matagal ng kalakaran yan eh. Naisip siguro nila, posible posible magkahulihan dyan. Tagal na namin ginagawa yan eh, di ba? Ano pa lang ako, bagito pa lang ako, talagang kalakaran na yan eh. Diniliberan daw siya di umano nitong si Bernardo. Ngayon, nung nagkabistuhan na, panalangin daw natin siya, palakpakan, pamira ka talaga, Bong Revilla. Tanggalin mo kasi kaangasan mo, Brad. Tumobra ka sa yabang. Lilipat na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ho pala yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Gang! Yung confidential funds ng Department of Justice. No, Isipin mo ha. Etong Napanood ko yun. itong year na to, 1.5 billion. Yung sinundan niyang 2024, parang 168 million lang. Biglang lobo eh. Sabi ko, dinakip nyo lang ako si Pangulong Duterte, naging 1.5 billion ng ninyo, confidential fund ninyo. Ayokong maglagay. Maraming marami siguro silang inabutan noong mga panahon na yun. Marami siguro silang inabutan nung kay Tatay Digong. Marami silang pinadulas, di ba? Kaya kailangan talagang swabe ang pagdadala nila kay Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. Diba? May pagkamatang lawin to especially sa budget. Si Ping Lacson, lang yan, kumbaga display lang yan dyan, kasi bantay-bantay siya ng budget. Ito talaga. Pagka yan sumalansan sa budget, talagang bantay budget ho yan si Senator Rodante Marcoleta.
At hindi ho siya hindi nalilimitahan ng kanyang kagalingan nung kanyang wala kasi siyang utang na loob sa Malacanang eh. 'Di ba? Hindi siya nasama sa alyansa ng mga magnanakaw. 'Di ba? Kaya yung pananagutan niya talagang sasambay ng Pilipinas. Di kagaya ni Ping Lacson, pinipresenta niya sarili niya. Ako, ganito ako. Since hindi ako tumatanggap ng ganito ganyan, lagang bantay ko yung budget. Takot naman kay Marcos Jr. Pero ito, naku, walang utang na loob sa Malacanang yan. Malaki ang utang na loob niyan sa sambayan ng Pilipino. Kaya yung pananagutan niya bago siya matulog, pagkagabi, tokwa. Yung obligasyon ko sa sambayan ng Pilipino, di ako pwedeng mag-alaping lakso na magpakaaso sa administrasyon. Kaya yan ang pumapaalam na alam ko eh. Alam na alam ko eh. Pagka bago matulog yan, medyo yung obligasyon ko sa sambayan ng Pilipino, medyo mabigat-bigat. Kailangan hindi ko biguin yung mga bumotot na niwala sa akin noong sa nakalipas na 2025 senatorial election. Nakapikit yan. Pagising niya, hindi ako pwedeng magpakaalalakson. Kaya ang datingan ng mga yan. Ng Malaysia sa nyo. Pero kung sinasabi ninyo ay naghahanap kayo ng mga ang tawag doon, yung mga online sabong ba yun na nawawala? Sa bungero. Hinahanap daw Missing sa bungeros, opo. hinahanap daw yung mga sabongero na napunta sa Taal Lake yata. Opo, yun. Oo. Sabi ko po, buto ng palaka naman ang nakuha ninyo doon. Di ba? 1.5 billion. Opo. Ngayon, nung makita ko sa COMREP namin, itong committee report, 729 billion pa rin ang confidential funds. Malaki pa rin. Oo. Samantalang mga ibang opisina, hindi na, ayaw na namin yan. Ayaw na, confidential fund na yan. So nakita ko yung 729 masyadong malaki. Opo. Sabi ko, kukunin ko ako yung dyan. Halos 300 million. Yung 146 million plus. Opo. Ilalagay ko dun sa Department of Justice pero sa isang section. Okay. Ito yung Office for Alternative Dispute Resolution. Para sa akin kako, dapat mapalakas ito. Dahil ito, nag-uumpisa pa lang ang usapin. Opo. Ang kaso. Ang kasuhan, oo. Inaayos na nito. So marami tayong matitipid kung halimbawa, imbes na nag-ripen ito into a case, ay Opo. isipin mo napakarami mong gagastusin dyan para lamang i-litigate, i-adjudicate ang isang kaso. Pero samantalang kung yan ay napasadahan nila, na-prevent nila, malaking matitipid natin Hindi dyan. nagkasuhan, nagkasundo na lang. Oo, yung 15 million naman, ibibigay ko sa NCIP. Ito yung... Indigenous Council for Indigenous Persons. sabi ko, itong 15 million, nakita ko kasi yung Sierra Madre, napakalaking mountain range na yan. Reforestation. Alam mo yun, nag-save sa atin dito sa malaking... ito anong bagyo na yun, Son? Yung papalapit na bagyong ito. Yung Tino ba yun? Tino Sa yata. palpok doon Yuan. Yung Uwan. Yan, bagyo Uwan, Uwan. oo. Ang nakapigil yan yung Sierra Madre. Oho. Ngayon, dahil kailangan maayos natin ang watershed dyan. Sabi ko, itong 15 million, ibigay natin sa NCIP. Dedicated for the reforestation of Sierra Madre Mountain Range. So, pagkatapos, ang mas malaki nito, ito yung 203 million plus. Ito yung kinuha ko sa NTC at ibibigay natin sa CICC. Opo. Yan ang mga ginagawa natin. Naatado nyo pala. Maraming nakinabang pala doon. Hindi lang isang ahensya, no? Oo. Kasi nga naman, kung intelligence fund lang yan ng Department of Justice, sila lang ang makikinabang dyan. Ngayon. Tapos itong nakita ko pa, kahuli-hulian ito, doon sa Office of the President, meron siyang budget allocation ng 2026 ASEAN eh. Ang daming nakalagay doon na puro ASEAN, parang yung iba, nakikita ko may duplication. Ang nasa report ng committee, 17 billion plus. Ano? Opo. So sabi ko, yung 500,000, 500,000, 500 million. Okay, Sabi ko, ilagay na lang natin sa Department of Education do sa program support budget for learners with disabilities. Opo. Kasi dito,
ang meron pa lang na nakita namin, meron lang silang parang learning materials. Opo. Pero yung iba pang mga gagamitin, halimbawa yung paglulocate ng magte-train, kasi kailangan mo rin ng trainers dito eh. Kailangan bilangin mo nasaan silang lahat. Saan eskwela sila naka-enroll. Ang daming kakailanganin mo rito, ay kulang-kulang naman ito. Dito natin ilalagay ka ako yung 500 million. Yung proponent yan siya, nung tumayo kayo, kala niyo, haharangin ninyo eh. Hindi niya akala sususugan niyo pala, lalaran niyo pa ng budget. Hindi, sabi ko kasi sa nakikita ko pansamantala, wala pa itong tatlong Ayun. hinahanap natin. Yung finding ways yung sa mga bata, kung nasan nga yung Nasaan mga... yung mga may kapansanan. sabi ko, lahat tayo interesado na tulungan yung mga mag-aaral na may disability. Hindi naman natin alam kung nasan sila at ilan sila. Opo. Itong mga mekanismo para makita natin sila, wala namang pondo. So, lagyan natin ng pondo itong mga ito. Di ba? So, ang ginagawa natin, hindi basta amendments, institutional sa nakikita natin, kaya natin naalisin dito, nakita natin ang weakness dito natin palakasin. Ayun. Yun ang ating gustong gawin dyan. Tama. At least, kumbaga sa... naikakamada ng maayos, Sen, ano? Oo, at tinanggap naman lahat. Ako naman, very positive naman ako na yun ay may sasama lahat sa second reading. Opo. At pagkatapos, pagka yan nagkaroon na ng sana ay lahat lumusot pagdating sa BICAM. At pagkatapos ng BICAM, sana ay maging malinaw na. Di ba? Wala na bang panganib doon sa BICAM? Kasi sabi nila, di ba yung nangyari sa BICAM last year, mukhang mas kukunti ang panganib ngayon. Dahil marami nakabantay. Medyo kokonti ang panganib pero meron pa rin, Sen. Balita natin hindi pa daw hindi pa itinago nila yung mga nanakawin nila dito sa budget na to. Hindi siya kagaya nung talagang dati para silang mga siraulo na ang program appropriation, automatic nanakawin na nila yan. Ngayon, iba na ho yung ginawa nila. Kumbaga talagang itinago na ho nila kung halimbawa yung confidential fund, ay sigurado yan. Pagka hindi si BP Sara may hawak niyan, kung si BP Sara, sigurado tayo. Ika nga, walang magnanakaw na mangyayari yan. Pero pagka ibang ahensya ng pamahalaan, yung confidential fund nga ni Marcos Jr. anak ng Tokwa, nangyari, nagkanakawan na sa pamahalaan, hindi gumana yung confidential fund niya. Hindi natin alam kung ano yung binabantayan niya, kung anong pinaggamitan ng confidential fund niya. Baka lang yun binabantayan nila yung kung yung mga pinagkukuhanan nila ng pulburon ng kung ano man ginagamit nila diyan natitiktikan na sila ng ng PDEA. Doon pala ginamit yung confidential fund para bantayan yung mga taga-bili nila. Isa na tayo sa nakabantay. Doon kasi wala naman tayong kinalamanan dyan, di ba? At ngayon ata, parang kumuha sila ng 5 NGO mga watchdog, at naka-live din ata itong gagawing BICAM. Sen, di ba? Hindi lamang yun. Ang pinaka-importante dyan, ang pinaka-sigurado dyan ay nahimay na mabuti yan. At pagkatapos, naghahanap nga kami ng clean copy para makita lahat yan bago pagtalunan sa yung tinatawag na third reading. Para sa ganun, lahat ng institutional amendments na napag-usapan, kung talagang napagtibay, at saka yung mga sinasabi ng minority na talagang kung pakikinggan nila, huwag lamang yung masyadong yung dapat kasi supported lahat ng mga dokumento. Wala na yung mga item na hindi malinaw na kung saan nilalaan. Doon lang sa pangalan Teka mo na, baka magdoble ang pangalan. Wala na yung mga ganyan Ay, pero teka lang, yung controversial na lifeline rate, Sen, na isama ho ba yan? Alin yun? Yung lifeline rate doon sa mga nagbabayad ng yung kuryente na mababa lang? Hindi pa naman batas. Ang sinasabi natin diyan dito, kaya ngayon tupad tinarget ko na yun. Wala pa naman tayong batas talagang umiiral tungkol diyan. Ayun. Kasi di ba kala ko tatastasin nyo na yung mga ayuda fund para mailagay na doon sa ang hindi pondo. pa dahil wala yung batas. Paunti-unti lang nating medyo binabawas-bawasan. At sana
napagtibay kaagad yung ating dalawang panukalang batas tungkol sa pag-alis na ng lahat ng mga ayuda at papalitan na lang natin yung sinasabi nating 200 to 230 kilowatt hours. Para sa ganon, dire-diretso na. Wala Ayun. namang kumontra sa akin doon eh. Maski na yung Secretary Balisacan ng DepDep. Nang po, Gusto niya rin. At nung imungkahi ko naman kay Secretary Rex Gatchalian, sinulat pa nga niya sa notebook niya, pinakita sa akin. Wala rin siyang kontra doon. Inihintay na lang na maisabatas natin yun, Jen. Ayun, ayun pala. Mahalaga po. Alam niyo, marami nagbabantay sa usapin na yan. Sa ipa, Nelson. Dadagdag ko na lang kasi budget na rin ang pinag-uusapan natin. Oo. Baka mamroblema ngayon ng gobyerno, Sen, No. sa pagkukunan ng pondo. Dahil meron na pong desisyon ng Supreme Court na yung 60 billion pesos na nasa National Treasury ngayon ay pinababalik na sa PhilHealth. Yung pondo ng PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, labag sa saligang batas yung ginawa nila na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa National Treasury at gagamitin sa mga proyekto na wala namang kinalaman sa dapat na paglalaanan ng pondong yon. Meron parang charter yan eh. Hindi daw po pwedeng maamyendahan yung charter dahil lang dun sa isiningit mong provision na pwedeng kunin ng DOF yung mga pondong ng GOCC such as PhilHealth para ilagay sa National Treasury at gamitin sa iba, Sen. Anong problema 60 billion. Tama naman yun eh. Ayun nga po. Hindi mo naman dapat inalis doon. Pondo ng PhilHealth yun eh. Hindi, may tinatanong ko kanina, magkakaproblema sila. Hindi. Bakit magkakaproblema? baka Sa nagastos budget, naman eh. ibalik mo ron. Ibalik mo lang eh. Hindi, baka naman nagastos na yun. Kasi di ba, ibabalik sa PhilHealth yung 60 billion. And then mababawasan yung National Treasury. Yung pinag-uusapan natin, yung nakaraang budget yan, inalis nila, di ba? Opo. Oh, Pero hindi pa na ibabalik hanggang ngayon, Sen. O, di balik nila. Di mauubusan tayo ng pagkukunan for the 2026. Kukulangan tayo. Makungutang tayo niyan. Hindi, basta yun, may budget dyan, nilagay nila sa iba. Di balik lang nila. Ibabalik nila. Ngayon, ang sabi nila, ang atin namang ekonomiya kanya ay naasahan nating lalaki ng 5%. Akala mo naman napakalaki ng 5%. Hindi, maliit nga daw po eh. Di ba? Sabi ko sa kanila, siguruhin nyo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay tumataya kayo ng GDP na 30 trillion pesos para suportahan yung budget na 6.7 trillion. 6.7 trillion. Kasi pag hindi kayo tumaas sa GDP ninyo, wala kayong pagkukunan. Dahil ang inyong projected income ay halos 5 trillion pesos lang. Kulang. Sa mga twin, kailangan nating mapalaki yung ating ekonomiya. Ngayon, para mapalaki yan, kinakailangan nating ilitaw yung mga sinasabi ninyong mga targets. Kaya nga, ano kako yung mga basic assumptions ninyo? Ano ba yung mga indicators? Ano ba yung parameters na sinasabi nyo na tataas tayo ng 5%? Sa tingin ko, hindi lang dapat 5% dahil nung briefing, sinabi na kako ni Secretary Recto, at least 7.5% ang growth ng GDP. At least lang po yun. Para makuha natin yung 30 trillion. Kasi kung 6.7 trillion ang ating budget, 22% yan ng ating GDP. Yung 22% ng GDP na yon, 30 trillion. Madaling kwenta yan eh. Para may produce mo yung 30 trillion, kailangan lumago ang ekonomiya mo na hindi kukulangin sa 7.5%, sabi niya. O ngayon, ang taya nila 5%. Mababa. O di mababa. Yun sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi mo kanina. Baka wala silang pagkunan. Ay, problema nila yun. Ayun nga ho. Hindi natin problema yun. Kayo ang nagtakda ng ganong kalaking budget. Kahit naman kayong dalawa eh. Magagalit siguro yung asawa ninyo eh. Jen, sinabi ko na sa iyo kanyang ito yung kakailanganin natin. Kailangan kanyang ito ang ibigay mo sa akin, i-entrego mo sa akin, ito para ngayon matustusan ko lahat ng pangangailangan natin. Ano sasabihin mo? Ba't ka nag-budget ng ganyan? Alam mo naman ang kinikita ko ganito lang. Yan ang problema. Ang sasabihin ko, hindi, andiyan kapitbahay natin si Nelson, medyo manghiram muna tayo. Mangungutang Lalaki na naman yung ating outstanding debt.
Na ngayon, sa ngayon ay 7.6 trillion na. Kaya Habang nagsasalita tayo ngayon, habang nag-uusap tayo ngayon, pataas ng ang pataas yan. outstanding budget natin, 17.6 trillion na. Opo, 17 po. Opo. Oo, kaya nga, lumampas na tayo doon sa sinasabi natin 60% ratio. Oho. 63% na tayo ngayon din, ang ratio natin. Naku po. Anong ibig sabihin nun, Nelson, kung 63%? Apakalaki noon. Halos Ano nga ibig sabihin nun bukod sa malaki? kalahatiin eh. Oo nga, anong epekto nun? Wala tayong pera. Utang tayo. Lubog tayo sa Ang ibig utang. sabihin nun, 63% Oho. ang ibabayad natin sa ating pagkakautang. Foreign saka ano So, po, no, halimbawa- domestic debt. Oho. Halimbawa, 100 pesos ang kinita ng buong ekonomiya natin. Nako po. Yung 63 pesos, Bayad pambayad. na. Yes. Yung 37 pesos na lang ang panggastos Ayun nga, natin. yun nga, ho. O, yun ang ibig ko sabihin. Paano tayo mabubuhay sa 37 pesos? Oo. Kasi yung 63 pesos, ibabayad natin ang utang. Ito yung budget nyo eh. Obligado. So, maaaring sasabihin ng business ni Nelson, Wala na. paano ito talaga yung ano natin eh? Pang-buy, utilities lang Kinakailangan ka ito. niya. Oho. Magtrabaho ko ng doble-doble para ngayon o pa saan natin kukunin yan? Nako. Kaya pala, Senjen, may pumunta sa Malacanang, naniningil yata dyan eh. Sino? Pakita mo yung picture. Pumunta po Naniningil, sinisingil na siya. presidente ng World Bank. Ayan, sabi ng iba, naku, naniningil na yata. Ayan, sir. Mukhang naniningil. Presidente ba ng World Bank yan? Oo. Kayo naman World Bank. bumisita lang, naniningil na kayo naman ng... World Bank President AJ Banga. Oho. At Baka yung- naman nag-o-open ng mga ano. Ibig mo sabihin ng presidente pang maniningil naman. ADB President Masato Kanda. Oho. Sabi nila kasi hindi naman pumupunta yan sa Pilipinas noon. Ngayon lang na pumunta eh. Ganun ba? At yung presidente daw, napahawak na daw sa Napasagdan na lamesa. doon sa... Parang, Napahawak na wala nga, akong ano. maniningil ngayon, ha? Ang tindi na Grabe. Pagka ano kasi, yung Hindi, baka naman hindi naman naniningil. courtesy call po yan talaga. Baka naman sinabi lang, Courtesy call. Mr. President, nakikita namin yung debt to GDP ratio. Ayun. Medyo mataas. Sa ganito kataas na ratio, Mr. President, alam mo naman siguro, na medyo alanganin na yung magpapautang sa'yo. Alanganin talaga yan. Maski yung halimbawa, ikaw nandun ka lang sa 5'6", yung mga Indian. Opo. Titingnan niya paglapit mo sa kanya, sisinuhin ka niya eh. Tapos gagawa siya ng pag-aaral. Hindi ko muna bibigyan si Nelson ngayon, mukhang walang ibabayad. Wala. So, malamang hindi ka niya pautangin. Kasi ano ka na eh, hanggang liig na yung ano mo eh. Yung utang mo. oh. Utang mo eh. Oho. Ngayon, titingin siya ng, ito, pairamin ko ito, wala pa siyang utang, malinis ang ano nito. malinis ang Malinis ang kartada nito eh. Oho. Yun ang pagbiyo. 63% ka na eh. Oho. So, pati yung international creditors mo, nag-aatubili. Nagpipigil. Opo. At pagka ganun ang nangyari, mahirap ang kalagayan ng ating bansa. Oho. Ayun ang sinasabi natin, kung ano yung epekto ng 63% na yun. Hindi lamang pang-lokal, pati yung tingin sa atin ng international creditors, pati yung mga lenders, Oho. international financial institutions, mistulang ng tumitingin lang eh. Nagmamasid lang. Oho. Teka muna, kanya, wag tayong very risky, very risky. Microscope na raw ginagamit, mas talo tayo sinisilip ng gusto sen eh. Oh, yan ang hindi magandang pangyayari sa atin. Lalo ngayon, papatapos na po ang taon. Asihin ko na po ngayon. Ano ha? Kaya dapat pala talaga ipakita natin, Nelson, kung paano natin sinisinap ang ating pambansang budget, kung paano nagugugol ito. May isa pang problema pala. Ganun ba? Kasi di ba yung 60 billion sa PhilHealth? Oh. Nag-transfer din pala ng pondo mula sa PDIC. Mas malaki, 107.23 billion. On the same manner na ginamit dun sa pagta-transfer sa PhilHealth, yung... Kasama ba sa pinababalik yan? Hindi pa, kasi Hindi pa? wala pa naman Wala nagtatanong. pang petisyon nata yun. Kung ipipetisyon ito ng mga ibang grupo, ibang sektor, Oho. baka ganito, baka ipabalik Using dito. same arguments. Using yung the same argument. Kasi pareho ng eksena sen eh. Pareho ang pangyayari. Opo. Ibig sabihin,
pera ng PDIC ito. Oho. Alam mo, pagka PDIC, ito ay panggarantor ito para sa mga pangkaraniwan depositor. Tama po kayo. Di ba? Oho. Kinuha mo to, hindi naman para sa benepisyo ng creditor ay ng mga depositors. Nilagay mo halimbawa sa flood control. Ay mahirap yun. Ayun nga po. Kapag kaganyan, pag stressful yan, Son, Sen, magkaka-influensza tayo niyan. Ay, Eh, tama-tama hindi po pa na. yan. Meron pang paano kung pag-uusapan yung national budget, yung sinasabi natin in 2025. Kasi nakapetition din yan. Kahit napatapos na yung taon, Wala pang action ng kailangan Supreme lang Court ang dyan. Korte Suprema dapat huwag maging moot and academic. Baka sabihin nila 2026 na po, mutin academic yan, hindi na kami, mananahimik na lang kami sa issue na Pero yan. yung hindi moot and academic, yung pagkaka-extraordinary rendition ng ating dating Pangulo. Ayun. Kasi nandyan din nakapetition din sa Korte Suprema. At ang isang twist dyan, di ba, nung ang Solicitor General si Attorney Guevara, Yes. hindi siya nakialam, sabi niya, hindi ako ayaw kong panigan ang Estado. Opo. Sapagkat sa tingin ko, hindi dapat nagawin yan. Kaya lang napalitan siya. Kaya Opo. nagpalit So, na rin. ibang Solicitor General. Si Atty. Bertardi na Mukhang ngayon. na Solicitor General, iibahin niya. Babalikan na Yung daw eh. panig nung Menardo Guevara, yan ang issue ngayon dyan. Nako, Yes, kaya nga, magkakasakit tayo yan, Sen, at mga kabayan. Kaya pinapaala-ala po ng DOH ang pag-iingat mula po sa influenza-like illnesses. Yun hong malatrang kasong sakit. Naku, nakakahawa. Lipat na ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Mulat sa pool, sinabi ko na yung independent commissioner ay walang kredibilidad. Pag titingnan mo yung mga dalaw niya, ayaw nilang isubtina yung dapat isubtina. Pagkatapos, nag-alisan pa yung mga pwede mong pagkatiwalaan. Tapos ngayon, ang pinakalites, nag-voluntaryo nga itong si Congressman Sandro Humarap, pero pumayag naman sila na hindi makikita ng live streaming. Pumayag siya na recorded at pwede na ilabas. Eh pag recorded, pwede mong i-edit. Pwede mong tanggalin. Yung mga dapat tanggalin. Eh di useless. Kaya na sinasabi, pati nga si Singson ngayon, sinasabi niya, wala namang power. Wala kaming pondo. So, useless lahat yan. Kaya nung pa sinasabi ko na, and the fact alone na ang inaakusahan mo ng katiwalian ay ang lumikha ng investigasyon. Paano ka maniniwala dyan? Balik, attorney. At sa kaugnay sa balitang yan, attorney, iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ng malaking operasyon upang tanggalin ang korupsyon sa gobyerno na inihalong tulad niyang kanser na matagal nang sumisira sa sistema. Amenado siyang mahirap at masakit lang na ang mga reforma ngayon, pero kailangan para sa pangmatagalang paghilom ng bansa. Matapos mabunyag ang irregularidad sa flood control projects, nagbuo ang presidente ng Independent Commission for Infrastructure na nagrekomenda ng kaso laban sa mga sangkot. Naglabas din ang AMLAC ng freeze order sa mga humigit kumulang 12 billion assets. Samantala, sinimulan na ng Bureau of Immigration and Deportation case laban kay Cao Cheng, umano'y sangkot sa pag-smuggle ng luxury cars at gumagamit pa ng peking pangalan. Naniniwala po ba kayo, attorney, sapat ang hakbang ng administrasyon para tuluyan ng mawalang korupsyon? Unang ang hindi ma-resolve ni Presidente Marcos Jr. Yung kanyang sariling mga kalyado na inisalti ko. Inaakusahan siya ng katiwalian. Kaya hindi siya magiging credible kahit anong gawin na. Because if you're the one accused of corruption, then anything you do, creating an investigation, will be perceived as a cover-up. Yan ang mangyayari. Kaya nga, yan ang malaking problema niya. Ang ginawa niya nga nun, in-expose niya.
Kaya na sinabi ko, pwede namang ginawa niya yun, anticipating na may mga lalabas na akusasyon laban sa kanya para meron siyang defense na how can I be involved in corruption when I'm the one who exposed it? So, pagdating naman doon sa expose niya, kaya na sinabi ko na ng ilang programa na, kung totoo yung expose mo, alam mo may corruption, alam mo may bribery, alam mo may SOP, at nilalanan mo pa yung mga contractors, bakit hindi ka nagdemanda? You could have instructed the DOJ to file cases against them. Because obviously, alam mo na ang nangyari sa loob. Assuming na hindi ka complicit, ha? Kasi kung complicit ka, yung expose na yun is a mechanism na magagamit mo later on pag inakusahan ka. At sabihin, hindi, how can I do it when I'm the one exposing it? So, yan ang dilema ngayon. President Marcos Jr. Talagang mahihirapan ka talaga niya. Correct, attorney. At dagdagan ko lang, attorney, patungkol kay Sandro Marcos na pinayagan ng Independent Commission for Infrastructure si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na dumalo sa isang executive session sa halip na isa publiko ang pagdinig. Ayon sa kanyang legal counsel, maaari umanong ma-jeopardize ang investigasyon kung isa sa publiko ang kanyang testimonya dahil posibleng may sensitibong impormasyon na lalabas. Iginit ni Marcos na voluntaryo siyang humarap sa ICI at handang magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Kasabay nito, pumayag din siyang gawing publiko ang kanyang mga sinumpang salaysay. Nauugnay si Marcos sa kontrobersya sa flood control projects matapos akusahan ng nagbitiw na kongresista na si Elizalde Co na taon-taon umano siyang nag-uutos ng budget insertions. Itinanggi ito ni Marcos at sinasabing sinisira lamang ng dating mambabatas ang gobyerno. Samantala, inuutos ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na ang distrito ni Marcos sa Ilocos Norte ang tumanggap ng pinakamalaking allocable infrastructure funds mula sa 2023 hanggang 2025 na umabot sa 15.8 billion. Ano po masasabi niyo dito, attorney? Mula sa yung sinasabi ng abogado ni Congressman Sandro, bakit man ma-jeopardize ang investigasyon? Precisely nga, nag-iimbestiga. Facts and circumstances, malalaman niya sa investigasyon. Ang problema siguro ni Sandro at ng kanyang abogado, baka pag gumarap siya dyan, live, kitang-kita mo kung siya ay mag-i-evade ng tanong o magsisinungaling at maaaring at taroon siya ng mga pahayag dyan na iipit sa kanya. Yan ang kinakatakutan niya. Kasi kung talagang totoo na hindi ka kasama, hindi ka bahagi ng katiwalian, walang problema yung live streaming o live na iimbestigahan ka. Malinis ang konsyensya mo. Wala kang kinakatakutan. Kagaya ng lumalabas sa pinakamalaking kasama doon sa mga proyektong yan. Alam mo, naalala ko tuloy, yung si Toby Chanko, yung congressman, Yes. hindi ba hinihiling niya na ilabas yung small committee report na ayaw naman ilabas? Kasi nga, sa tingin ko, alam ni Congressman Chanco na si Congressman Sandro ang may pinakamalaking bilang proponente ng mga project. Maabot ka 50 billion. Ibig sabihin, kaya nila ayaw ilabas. Ngayon, lumalabas. Yan ang nagiging problema. Alam mo kasi, Franco, pag di ka involved, kahit anong gawin mo, cover up, siguradong sisingaw at sisingaw, mahuhuli ka sa sarili mong bibig. Correct. Mahuhuli ka sa sarili mong mga akbangin. Mahahalata ka, kitang-kita, kahit sino pang abogadong parang ano yan parang yung kaso ng habeas corpus, yung pinail namin ng anak kong si Paolo. Yes. Di ba, yung soldier noon, atras, sabi niya, hindi ko po pwedeng katawanin itong mga dinidemandang opisyalis kasi it cannot defend them. Dahil indefensible nga, dahil walang jurisdiction ang ICC
O di ang ganda, napuri natin siya. Eh yung pumalit na si Marie Grabe, grabe ito. Very grabe, Marie Grabe, nalilito na ako sa alapahan. Mas alam kong grabe yung kanyang posisyon. Nag-re-entry siya at yung kanyang mga kadahilan gulit. Yes, bago na kalakaran. Anong nabago kalakaran? Wala naman nagbabago. Walang nabago sa bata. Walang nabago sa pag-isili na pumasok. Wala naman sa jurisdiction. Hindi mo na sinasabi na may jurisdiction na yun. Kaya, sabi nga anak kong si Paulo, regardless kung sino ang kalaban dyan sa petition na inihain natin, it doesn't matter, magiging irrelevant kasi talagang napakahirap o imposible ang ipagtanggol ang hindi mo pwedeng ipagtanggol. You cannot defend an indefensible position. It's an impossibility. Yan. Yun lang ang problema, attorney. Pero kaugnay din pa rin to, attorney, sa ICI dahil matapos i-anunsyo yung kanyang pagbibitiw, umapela si dating DPWH Chief Rogelio Singson sa Kongreso na ipasa ang batas na magpapalakas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na itinatag para imbestigahan ang corruption flood control projects. Giit niya, kulang sa kapangyarihan at pondo ang ICI kaya mabagal ang investigasyon. Hindi pa raw na ibaba ang 41 million pesos na budget at pati kagamitan tulad ng printer ay kailangan pang hiramin mula sa pribadong sektor. Ayon kay Singson, nasisi ang ICI dahil wala itong kapangyarihang magpakulong o magpatawag ng mga saksi kaya nagmumukhang mabagal at walang direksyon ang trabaho nito. Sinabi rin niyang ang pressure at kawalan ng malinaw na otoridad ay nakaapekto sa kanyang desisyon bukod sa pag-aalala sa kanyang pamilya. Samantala, giit ng Malacanang na hindi masisira ang kredibilidad ng ICI sa pag-alis ni Singson dahil marami pa rin itong may kakayahang personnel. Attorney, ano po masasabi ninyo sa pahayag po ni Singson? Singson is barking at the wrong tree. May siya ang ulo sa Kongreso, magawa kayo ng batas pampalakas sa ICI. Yung hininga mo ng tulong, involved nga Di ba inaakusahan nga karamihan sa kanila involved? How can they pass a law that will strengthen an agency that will investigate them? Correct. Ano pa ba naman, Secretary Singson? Pangalawa, from the very start, alam mo na. Yung sinasabi mo, alam mo na yan. Bago mo pa tinanggap yan, alam mo na walang mangyayari dyan. Tinanggap mo O nga, nagsisisi ka. Kaya yun ang problema kasi. Nagpagamit ka initially, ngayon, hindi mo na matanggap ang paggamit sa'yo. Kaya ka lumabas. Yun ho talaga ang dahilan, mga kababayan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kay lahat. Mahal natin Pilipinas.